Mga ka-TH, alam kong pamilyar kayo sa mga kwentong ginto, mga huling habilin at mga nakatagong bodega rito sa ating bansa. Marami sa atin ang puyat, pagod at gumagastos ng malaki sa paghuhukay base sa mga kwento-kwento. Pero natanong nyo na ba ang inyong sarili habang kayo ay nasa loob ng madilim na tunnel o habang tinitignan ang isang kakaibang ukit sa bato? Sino ba talaga ang utak sa likod ng lahat ng ito? Alam nating may ginto. Alam nating totoo ang kayamanan ni Yamashita. Pero sino ang tunay na nag-utos na dalhin ang tunito nila ng ginto dito sa Pilipinas? Sino ang nagdisenyo ng napakalupit at napakasalimuot na sistema ng mga marka na hanggang ngayon ay nagpapahirap sa atin? Kaya sa video na ito, mga ka-TH, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking sekreto ng kasaysayan. At yan ay ang tinatawag na Operation Golden Lily o sa wikang Hapon ay Ken no Yuri. Ito ay hindi lang basta chismis o kwentong barbero ng mga matatanda. Ito ay isang dambuhala at napaka-organisadong operasyon ng pagnanakaw na pinangunahan mismo ng imperial family o ng mismong pamilya ng emperador ng Japan. Hindi ito gawa-gawa lang ng mga sundalong Hapon na nagkataong napadpad dito. Ito ay plano ng mga matatalas na utak mula sa pinakamataas na antas ng kanilang lipunan. Kung seryoso kang treasure hunter at gusto mong maintindihan ang lohika sa likod ng mga tinatrabaho mong deposito, kailangan mong kilalanin sina Prince Chichibo at Prince Takeda. Sila ang mga arkitekto ng misteryosong kinakaharap natin ngayon. Ngayon ay suriin natin ng mabuti kung sino ang mga taong ito. Ang unang pangalan na dapat nating itatak sa ating isipan ay itong si Prince Chichibo. Siya ay hindi lang basta opisyal. Siya ang mismong kapatid ni Emperor Hirohito. Isipin ninyo, mga ka-TH, ang kapatid mismo ng emperador ang itinalaga ng Japan para mamuno sa lihim na organisasyon na tinawag na Golden Lily. Bakit kailangang kapamilya ng emperador? Yan ay dahil ang pinag-uusapan dito ay hindi lang isang sako o isang baol ng ginto. Ang pinag-uusapan dito ay bilyong-bilyong halaga ng mga gintong baras, mamahaling alahas at mga sagradong artifacts na kinuha sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Kailangan ng imperial authority o ang kapangyarihan ng pamilya ng emperador upang walang sinumang general, kahit si General Yamashita pa, ang magtangkang magbulsat o magtago ng ginto para sa pansariling interes. Ang lahat ng nakaw na yan ay dapat mapunta sa kaban ng Japan para punduhan ang kanilang imperyo. Ang kanang kamay naman ni Prince Chichibo dito sa Pilipinas ay si Prince Takeda. Kung si Prince Chichibo ang pangkalahatang pinuno na nagmamasid sa itaas, si Prince Takeda naman ang naging utak sa logistics dito mismo sa ating lupain. Siya ang tumutok kung paano itatago, saan ilalagay at kung paano isisecure ang mga dambuhalang deposito rito sa Pilipinas. Si Prince Takeda ay gumamit pa nga ng mga peking pangalan habang nandito sa bansa upang hindi siya matunton ng mga espiya ng mga Amerikano at ng mga guerrilla. Bilang isang treasure hunter, mapagtatanto mo ang disiplina ng pagtatago ng mga depositong ito ay may tatak gobyerno at tatak hari. Kaya pag nakakakita tayo ng mga komplikadong disenyo sa mga tunnel, hindi yan gawa ng mga ordinaryong sundalong Hapon na natataranta lang. Iyan ay utos at disenyo na inaprubahan ng mga prinsipeng ito gamit ang mga pinakamagagaling na inhinyero ng kanilang
bansa. At ngayon ay paano nga ba nakarating ang napakaraming ginto dito sa Pilipinas? Ayon sa ating sariling pag-aanalisa sa takbo ng kasaysayan, ang Pilipinas ay hindi naman talaga ang orihinal na destinasyon ng mga depositong ito. Ang plano ng Golden Lily ay ipunin ang lahat ng ginto mula sa Singapore, Malaysia, Thailand, Burma at Indonesia at dahang-dahang ibiyahe ito pabalik sa Japan gamit ang mga barko. Ngunit nagkaroon ng malaking problema ang mga sundalong Hapon. Habang tumatagal ang digmaan, unti-unting nakontrol ng pwersa ng Amerika ang mga karagatan. Ang mga barko ng Japan na may dalang ginto ay madalas nang torpeduhin at palubugin ng mga submarino ng Amerika. Dahil dito, napilitan silang gumawa ng planong pang-emergency. Ang Pilipinas na siyang huling tanggulan ng Japan bago ang kanilang sariling bansa ang naging huling bagsakan. Lahat ng barkong may dalang ginto na hindi makatawid patungong Japan ay dinala at ibinaba rito sa ating bansa. Natrap ang mga gintong ito dito sa Pilipinas noong papalapit na ang mga Amerikano. Dito na pumasok ang matinding trabaho ng pagtatago. Ang mga sundalong Hapon sa ilalim ng pamamahala ng Golden Lily ay nagsimulang gumawa ng mga sopistikadong tunnel sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi sila gumamit ng mga makinarya na madaling makita o makalikha ng ingay na makakatawag pansin sa mga gerilya. Ginamit nila ang lakas ng libo-libong prisoners of war or POWs at mga lokal na trabahador. Ang mga tunnel na ito ay hinaluan ng mga mapanganib na traps o bitag, gaya ng mga bombang may trigger wires, lason at mga sadyang pinahinang kisame na guguho kapag maling bahagi ang nahukay mo. Lahat ng ito ay binalangkas ng mga Japanese engineers upang siguraduhin walang sinumang ordinaryong tao ang makakakuha sa mga deposito. Ngayon ay dito na tayo papasok mga ka-TH sa paborito nating paksa at yan ay ang mga marka. Bilang mga treasure hunters na walang hawak na milyong halagang kagamitan tulad ng GPR o malalaking metal detector, ang tanging sandata natin ay ang ating mga mata, karanasan at tamang pagbasa sa mga marka sa bato, puno at lupa. Ang mga markang nakikita natin sa ating mga site tulad ng mga ukit ng hayop, mga kakaibang numero, mga cross o mga hugis ng tatsulok ay hindi random o tsamba. Ang mga ito ay bahagi ng isang napakalupit na code o sistema na binuo ng mga Imperial Engineers ng Golden Lily. Ang layunin ng mga markang ito ay para sa hinaharap. Alam ng mga sundalong Hapon na matatalo sila sa digmaan. Ngunit ang plano ni Prince Chichibo at Prince Takeda ay balikan ang mga depositong ito kapag tapos na ang gulo at normal na ang sitwasyon sa mundo. Kaya kung ikaw ay may site ngayon at may nakikita kang marka, tandaan mo na binabasa mo ang isang lihim na mapa na ginawa para sa mga matataas na opisyal. May mga partikular na marka na ginagamit lamang para sa mga royal deposits o ang mga pinakamalaking imbakan ng pamilyang imperial. Halimbawa, ang mga markang may kinalaman sa simbolo ng araw o mga markang may malalim na geometric na hugis na nagtuturo ng distansya gamit ang eksaktong sukat ng mga Hapon. Kapag ang isang site ay may markang royal, asahan mo na ang lalim nito ay hindi biro at ang mga bitag nito ay triple ang bangis kumpara sa mga ordinaryong takbuhan o emergency burial ng mga sundalong Hapon. Ang pagbasa sa mga markang ito ay nangangailangan ng pasensya at hindi padalos-dalos na paghukay. Ngunit, ang pinakamalagim na bahagi ng kwentong ito mga ka-TH
ay kung paano tinapos ang operasyon na ito na tinatawag na Operation Closure. Nang malapit nang matalo ang Japan at naririyan na ang mga bombang Amerikano, nag-utos sina Prince Chichibo at saka Prince Takeda na isara na ang lahat ng mga tunnel upang matiyak na walang sino man ang makapagsasalita o makapagtuturo kung nasaan ang mga dambuhalang deposito ng kayamanan ni Yamashita. Nagkaroon ng isang napakatinding trahedya. Sa huling gabi ng pagsil sa mga malalaking tunnel, nagdaos sila ng mga huling salo-salo sa loob mismo ng mga underground bunkers. At habang nag-iinuman at nagkakantahan ang mga inhinyero, mga katutubong katulong at maging ang mga mismong sundalong Hapon na nagkukay, pinasabog ang pasukan ng mga tunnel. Sila ay sadyang ibinaon ng buhay kasama ang mga gintong kanilang pinaghirapang itago. Ang tanging nakaligtas at nakakaalam ng daan palabas ay ang mga matataas na opisyal at ang mga prinsipe ng royal family. Ito ang dahilan kung bakit napakabigat ng pakiramdam sa ilang mga site dahil literal na may mga kaluluwa at kalansay na naiwan sa loob para protektahan ang lihim ng Golden Lily. Pagkatapos ng digmaan, ano ang nangyari sa mga arkitekto ng pagnanakaw? Si Prince Chichibo at Prince Takeda ay ligtas na nakabalik sa Japan. Hindi sila nakatulan bilang mga war criminals dahil sa kanilang proteksyon bilang bahagi ng royal family. Ginamit ng Japan ang mga lihim na pondong ito at ang mga negosasyon sa ibang bansa upang dahan-dahan itayong muli ang kanilang bansa mula sa abo ng digmaan. Habang ang ating lupain naman ay naiwang puno ng mga nakabaong misteryo. Kaya naman mga ka-DH, ang Operation Golden Lily ang pinakaugat kung bakit napakayaman at napaka-misteryoso ng kasaysayan ng treasure hunting dito sa Pilipinas. Ang bawat markang nakikita ninyo, ang bawat lumang semento o kakaibang arrangement ng mga bato sa inyong mga ari-arian ay maaaring bahagi ng dambuhalang blueprint na iniwan ng mga prinsipeng Hapon. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung wala kayong mga modernong kagamitan. Ang pinakamabisang sandata ng isang tunay na ka-PH ay ang talas ng pag-iisip. Habang tamang interpretasyon ng marka at pag-unawa sa takbo ng isip ng mga sundalong Hapon na nag-iwan nito. Kayo mga ka-TH, may nakita na ba kayong mga kakaibang marka sa inyong lugar na mukhang ginawa ng mga inhinyero ng Golden Lily? I-comment ninyo ang inyong mga karanasan sa ibaba. At huwag kalimutang i-like ang video ito. Mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang seryosong usapan tungkol sa treasure hunting. At i-share na rin ninyo sa inyong mga kakasamahan sa paghuhukay. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood.